The kingdom of God is among us. Oh, how I love your house. Happy Sunday! Wow! October 19. Naku, isang linggo na lang, November na. Ang bilis-bilis ng panahon. Merry Christmas. Unahan ko na kayo ng bate. Anyway, welcome po kayo sumusubaybay sa Novaliches Christian Fellowship Care Group. At palagi, bago tayo magsimula, pinasasalamatan natin yung kasama natin sa online, lalo na sa abroad. Thank you, Ate Marlene, aga-aga ninyo. At si sa Taiwan, si Sheila. Thank you, aga-aga ninyo. At sa mga naritong pumupunta na maaga, salamat. Mawit muna tayo ng salamat po, Panginoon. At tapos tayo ay magpe-pray. Okay? Ready? Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo'y higit kaysa ginto. Let's pray. Lord, thank you. Tunay ang mga pagpapala mo, higit pa sa ginto. Yung buhay na meron kami, walang kapantay, Lord. Yan ay pagpapalang galing sa iyo. At ang kalayaan patuloy makapaglingkod sa iyo. Salamat po. Ito'y mga pagpapala na dakila. Aming dalangin kami yung samahan sa unang pagtitipon na ito ng care group at patuloy mong gamitin ang mga pag-aaral para sa kalakasan ng aming pananampalataya, ma-edify ang body of Christ. Kanya, sa iyo na namin ito pinagtatagubilin. Handa mo na kaming lahat at ang mga magtuturo, bigyan mo ng wisdom anointing nang sa gayon na ito'y maging daluyan ng pagpapala. Sa pangalang Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Okay, ready na po tayo. Ibigay ko na sa ating mga tagapagturo. God bless you. Our group lesson from Novaliches Christian Fellowship, Build What God Wants for You. At tayo po ay nasa part 49 ng Be Worshipful. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo. Good morning once again. Today is October 19. Ako, welcome sa ating po verses 105 to 112. At mula pa nung una natin binuksan itong Psalm 119, tayo ay nagbabasa na from New King James Version. At ngayon po ay pagpapatuloy natin ito. Meditations on the excellencies of the Word of God. And I think this is the longest study we have had. No, since we started ng mga serye ng mga B-books, no, ng una pa kay Dr. Warren Wiersbe at itinuloy natin ito kahit tapos na yung hanggang Psalm 89 ni Dr. Warren Wiersbe. At for this longest chapter of the Bible, ito rin naman ang pinakamahaba nating serye. Again, we affirm that we cannot overemphasize God's Word. Kaya kahit na ilang beses natin yan, paulit-ulit na tutuunan ng pansin, hindi natin ito pa masasaturate. Meron tayong bagong madidiscover na treasure from the Word of God.
tayo po ay nasa stanza na ng Nun na letter ng Hebrew alphabet. Again, ito po ay acrostic na psalm at ang first letters ng mga verses na yan, 105, 106, 107, 108 in the original would begin with the letter Nun sa Hebrew alphabet or equivalent sa ating letter N, sabihin na natin. Paborito natin ang verse 105, right? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Verse 106 now. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray thee, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. The wicked have laid a snare or a trap for me, yet I have not strayed from your precepts. Your testimonies I have taken as a heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined my heart to perform your statutes forever to the very end. Praise the Lord for the reading of His Word. We have been discussing, ang ating sources, let me thank them first. EnduringWord.com, tapos Wilmington's Guide to Study the Bible, very helpful sa ating Connect version, CodeToGod.org and AsianBeacon.org. Many thanks sa ating mga resources at hindi lamang dito sa ating mga napagkunan ng mga dagdag na pag-aaral, kundi sa mga nahiraman natin ng graphics sapagkat ang ating slideshow ay malaki ang bahagi para magpaliwanag, tumulong sa pagpapaliwanag ng aking mga salita, of course, as guided by the Holy Spirit. At sabi ko nga, itong mga sources na to, napakalaking legacy yan, na naiwan nila sa atin. Yung iba dyan ay buhay pa, yung mga sumulat, pero yung iba ay namayapa na. At again, maraming salamat sa mga ito at sa mga nahiraman po natin ng graphics na mga authors na sa internet natin nakuha. For the past few Sundays, we have been discussing mga pruweba na ang Bible ay Word of God. At initially, sabi natin, ang Bible sa mismong loob, sa mismong laman, maraming ito mismo sa content niya ay pinapatunayan na ito ay Word of God. Why? Kasi amazing ang unity ng pagkakasulat ng iba't ibang mga libro. Again, 66 books at itong 66 books, 39 in the Old and 27 in the New, ay nakita natin na sinulat ng mga iba't ibang uri ng tao sa mahabang-mahabang panahon, at meron pang pause between the Old and the New Testaments ng 400 years thereabouts, pero united ang kanilang mga konsepto. Like yung mga nasa Old Testament, itinuturo ni Jesus, sabi niya, He did not come to abolish the law, pero to fulfill the law. At kung ano yung mga sinasabi ng prophets. At ganun din naman, merong mga foretelling of the coming of the Messiah sa mga salmo na ito ay inilahad na sa simula pa lang ng Gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John kung papaano pinadala ng Diyos Ama si Jesus para abutin una ang lost sheep of Israel at pagkatapos ang mga Gentiles because the Israelites rejected their Messiah. Now, sabi natin, hindi lamang amazing ang unity ng Bible which proves that this is the Word of God. Kung hindi, alam niyo po, ang isang nagpapatunay na ang Bible ay Word of God, ay ito po ay indestructible. Hindi nasira, what is indestructible in Tagalog? Hindi nawasak, hindi na obliterate, hindi napigilan, hindi nawala sa kasaysayan ng mundo, The Bible is the Word of God because of its indestructibility, Hindi siya nawala sa kasaysayan. Hanggang ngayon, existent pa rin ang Bible and it contains the same
powerful message na noong una pa man ay talagang nangungusap na sa iba't ibang kaluluwa at nagbabago na ng buhay ng tao. Alright, 39 books in the Old and then 27 in the New. No? At pagkatapos, sabi nga natin, yung timeline niyan ay 15 plus centuries na isulat at sabi natin may puwang pa na 400 years or so doon sa pagitan ng Old Testament and New Testament. So hindi lamang yung the test of unity ang nasurpass ng Bible, kung hindi indestructible because doon sa big amount of time na yan, na 15 plus centuries na yan, ay maraming mga pagsubok na dumating. At the Bible is indestructible. Gustong-gusto ko to. Hiniram ko sa isang church ito na yan ang unang-una nilang, yan ang opening slide nila sa kanilang page, hindi page sa kanilang YouTube na content. At gustong-gusto ko to kasi it tells a lot about yung ano ang mga dinaanan ng ating Bible to prove na ito ay Word of God because it is indestructible. Walang makakapigil. No? Hanggang sa ngayon, existent ang Word of God. Una, no, the Bible is indestructible in spite of political persecution. This from the Roman emperors. Alright, so si Emperor Diocletian, yan, sa AD 303, he began yung grabing persecution, the worst persecution in church history ng mga Christians. Naku, by the way, no, itong, when was this? Like 2 days ago, ni-news ng CBN News. I found it on YouTube na meron daw binehead na 30 Christians sa Mozambique. Hindi nga nila ma-imagine. Sabi niya, 2025, no? Meron pang mga nabibehead na mga Christians, ayan, sa Mozambique. At pagkatapos ng kanilang place na mga parang nipa, no? Sinunog, no? Oh, nako, grabe. Alam niyo po, in AD 303, ito po ang tinatawag na the Great Persecution ni Emperor Diocletian. No? Pinersecute niya ang mga Christians. No? He issued this edict against the Christians na ito nga tinuturing na last and most severe episode of the persecution of Christians in the Roman Empire. No? At I think if I'm not mistaken, it's dated February 24 pa nga February 24, AD 303. No? He launched a savage persecution against Christians, destroying churches and burning scriptures in a desperate attempt to wipe out the faith. No? Kasi sa kanila dapat ang emperor ang Diyos. No, the emperor was king and dapat siya lang din ang sinasamba. So in a desperate attempt to wipe out the Christian faith, pinersecute ang mga Christians, sinusunog ang churches, sinusunog ang mga Bibles. Ironically nga, sabi, this brutal crackdown only strengthened Christianity, leading to an underground resistance that would later fuel its rise to dominance in the Roman Empire. Alam niyo po, pinasunog ni Emperor Diocletian ang mga Bibles. At sinasabing, ayan no, yung mga, grabe, yung mga papakain din sa mga beasts, no, sa mga lions, no. Tapos yung iba, kino-crucify din. If hindi i-renounce yung faith. Praise the Lord, may freedom tayo ngayon, ano, at yan ay hindi ginagawa sa atin na pinapa-renounce yung ating faith. Ngayon, ang ginawa ni Emperor Diocletian, pinaburn ng mga Bibles. At sa pag-burn ng Bibles, doon sa embers, doon sa mga napagsunugan ng wari niya ay last na Bible na to be burned. No? Naglagay siya ng pole doon at ng placard na ang nakalagay doon sa itaas ay, extinct is the name of Christian. Oh, grabe, no? This I got from Wilmington's Guide to Study the Bible. Isang aming reference nung kami ay nasa Bible school, no?
Extinct is the name of Christian. Yun ang nilagay niya dun sa embers ng last na Bible na akala niya ay na-burn na. But 20 years later, and again, according to Wilmington, yung bagong emperor na si Constantine nag-offer ng reward to any remaining Bibles. May reward, no? Kung meron pa remaining Bibles dyan, you know what? Within 24 hours, within that day, no less than 50 copies were brought out and presented to the king. No less than 50 copies. 20 years later na yun, ha? So, anong taon na nga ngayon, no? Kung AD 303 yun, 2025 na, praise the Lord. Bible tayo ngayon. Nako, ang dami-dami nating Bibles pa minsan sa bahay, iba't ibang versions. Ngayon, meron pa tayo sa ating cellphone na Bible app. Ay, praise the Lord. Kasi hindi masisira ang salita ng Diyos, lalo ng kaaway, lalo ni Satan. And you know what? The Bible is indestructible in spite of religious persecution. Hindi lang in spite of political persecution, kung hindi rin in spite of religious persecution. Of the heroes in church history, no two other names are so closely associated with the Word of God as the names of John Wycliffe, or some would say Wycliffe, and William Tyndale. No? Pag tayo po ay nag-aral ng kung papaano nabuo itong ating Bible. Kasi sabi natin, di ba, we read it now in English at sa mga iba pang mahuhusay sa mga dialects. No? Ay, naku, naalala ko si Nanay Lydia. No? Pag pinag-recite mo siya ng verse, i-recite niya in Visayan ba, Daddy? I-recite niya in Visayan. Sabi niya kasi hindi daw niya kaya ng Tagalog, di rin niya kaya ng English. And pag narinig ko siya na ni-recite niya in Visayan some verse that I know from the heart, no, na-amaze ako. Kasi ang sarap pakinggan sa ibang dialect. Now, of course, sabi natin, ang Old Testament ay written in Hebrew and some parts of Daniel ay in Aramaic. And then the New Testament was written in Greek, no? Now, pag tayo po ay nag-aaral kung papaano nagkaroon tayo ng English na Bible, ito po ay isang image na very popular, no? Gamit pa namin yung reference noon pa. Si John Wycliffe, na tinatawag na the Morning Star of the Reformation, siya po ay kilalang-kilala, nabuhay noong 1434 to 1536. Pinanganak sa England, pinanganak siya sa 14th century, hindi sa England. Tumalon yung aking mata. Yeah. Pero sa England din pala, ang katanungan was, who shall rule England, the king or the pope? Yun yung katanungan daw nung araw na yun. Who shall rule England, the king or the pope? Ang dapat God. Hindi ba? Natutuwa ako nung, kailan yan? Libing ni Queen Elizabeth II, na yung liturgy nila from the Psalms, no? From the Psalms, sabi ko, wow, meron ding Word of God pa, kahit na in this modern times, no? In this modern times, merong pang Word of God na talagang sinasabi, kahit na sabihin mo na liturgical, yung kanilang type of service. Now, yun yung burning question, no? Huwag kang magkakamali ng sagot. Susunugin ka. Diba? That was the burning question. Who shall rule England? The king or the pope? No? So, kasi alam natin merong prevalent na religion at that time. No? At alam natin na sa Pilipinas, yun din ang prevalent na religion. Even to this day. No? At sabi ni John Wycliffe, para daw ma-break yung yoke ng tao doon sa prevalent na religion then and now, no, ay ang method niya would be to place the hands of the Bible, the place the Bible into the hands of the common people. So, kumbaga ba, ang bawat tao, lalo yung maliliit, dapat meron silang kopya ng Bible para nababasa nila
nababasa nila kung ano ang mga karapatan nila, no, as outlined by the Bible. Again, no, the burning question was, who should rule England, the king or the pope? Bawal noon, no, yung mga tao doon sa prevalent na religion na magkaroon sila ng Bible. So, ang ginawa ni John Wycliffe, again, paano nga naman kung common tao, pagkatapos ang mga ang translation ng Bible ay nasa Greek ang New Testament. So ang ginawa niya, no, translate into English, and then actually ang sabi complete Bible daw translate niya into English. At pinamigay sa common tao, sa common people. And then he organized a group of preachers para ituro ang Word of God all across England. Namatay siya December 28, 1834. Those who hated his Bible translation ay tinawag siya ng names. Anong tawag sa kanya? The enemy of the church. Ano pa? The idol of heretics. The confusion of the common people. Come to think of it. Siya na gumagawa ng tama, siya na nag-translate ng Bible into the language na maiintindihan ng tao dahil nga ang una ay nasa Hebrew and Greek and then yung Latin Vulgate. Pag nakita natin yung chart, no? Latin Vulgate. O ngayon, itatranslate sa English para mabasa ng kahit na maliliit na tao. Tinawag na confusion of the common people, tinawag na idol of heretics. Nako, grabe, no? Grabe. Ito yung mga dinanas ng mga tao na hindi lang pala apostles lumalabas ang nag-risk ng kanilang buhay for the propagation of the faith. Kung hindi, ito din, meron din na sa 14th century, si John Wycliffe, no? The morning star of the Reformation. Siguro, ibig sabihin, siya yung actually binhi. Yan, nagpapasimula dyan. And then, meron din si William Tyndale. No? So, after ni John Wycliffe, meron si William Tyndale. Alam niyo po, ito si William Tyndale ay ginawa niya, nag-translate siya ng New Testament. New Testament. At itong mga New Testament na ito ay ipinapangalat sa England. No? At pagkatapos, dahil born siya in England, and he became skilled in 7 languages. Ano yun? Hebrew, Greek, Latin, Italian, Spanish, English, and Dutch. Wow! Grabe, no? Napaka-wise ng use ng pinag-aralan ng educational attainment, talagang put to good use. Bakit? Kasi i-translate ang New Testament. Ang sabi nga our own King James Version daw ay practically a 5th revision ng version daw ni Tyndale. No? At it retains daw many of the words and much of the character, form, and style ng version ni William Tyndale. In 1525, dun siya nakaproduce ng first ever na copy ng New Testament in English. At in 1529, dahil sa kanyang ginawa, ay nabanish siya from England. Pinatalsik from England, itinapon sa Germany. Okay? Pero sa Germany, he continued producing New Testaments at ipinupuslit, no, sa England. No, ipinupuslit sa England. So one day, yung Bishop of London, sabi niya, kunin ang lahat ng mga Bibles, ng mga New Testaments, at sunugin. Ganun na naman, sunugin na naman. No? At ito ay ginawa sa pamamagitan ni Pakington. Si Pakington ay British merchant at secret friend ni Tyndale. So, bibilhin, no, kay Tyndale yung mga na-produce niyang New Testaments.
Sabi ni Tyndale, alam niya na for burning. Sige, kahit na for burning ang lahat ng kopya ng New Testament na to, sige, eto ibebenta ko. Because with the money that I will get, I can produce a lot more New Testaments. Diba? What courage at what thinking na, sige, ipasunog kasi babayaran eh yung pagbayad, yun ay makakaproduce siya ng mga New Testaments pa. And I researched nga into this kasi di ba Gutenberg was the inventor of the printing press. Hindi Gutenberg ang nag-mass produce ng mga kopya na ito. Parang kumbaga ba ay kung ano yung prototype ng Gutenberg na press, kamukha noon, yun ang nag-reproduce, nag-mass produce ng mga New Testaments ni William Tyndale. Again, no? Lalong nag-spread ang Word of God. Sunugin, tupukin, para pigilan lumago, pero lalong nag-spread ang Word of God. Of course, no? Dahil nag-spread ang Word of God, inarrest, ni-strangle to death muna bago burn at stake. Sabi niya, bago when he was given the chance, no? Kung ano yung last words niya, sabi niya, Lord, open the King of England's eyes. Ganda, no? Lord, open the King of England's eyes. Yan yung nangyari sa kanya. October 6, 1536, the day that William Tyndale was burned alive at the stake for the crime. Isang krimen ang pag-translate ng Bible into English. Grabe, no? Krimen, no? Sukat ikamatay. Sabi nga doon, no? We tend to take the Bible so flippantly. Napakagaang lang ng pagtingin natin sa Bible, no? While others died for it. Ito ang totoong ang mamatay ng dahil sa'yo. Others died for it. Yun ang kinauwian ni William Tyndale. You see? Yun yung isang reason why we call the Bible the Word of God. Because it is indestructible. Sirain man, pilitin man, itupukin, i-extinct, no? Hinding-hindi kaya. Kasi this is the Word of God. It is indestructible. Wow! Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, merong verse sa Bible na ang mga Bible scholars, they tend to think, some lang naman, not most, no? They tend to think na Hebrew daw ang lengguwahe sa langit. No? Ha? Hindi ba kayo nag-iisip nun? Ano ang salita natin sa langit? Sa 1 Corinthians 13, meron sinasabing tongues of angels. Hindi naman tayo angels eh. So anong lengguwahe natin sa langit? Naisip ba natin yon? Will it be English? Paano yung ibang salita, yung ibang mga lengguwahe ng mga ibang tao? O di paano din yung Tagalog, yung Filipino, no? Ano ang sasalitain sa langit? Now, ang sabi ng mga ibang scholars na ito daw Zephaniah 3:9 ay, for then will I turn to the people a pure language that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. Ito daw pure language na meron daw sa langit ay Hebrew daw yan, no? Pure speech sa ibang translation. Hebrew daw ang salita natin sa langit. Well, the Bible is not very clear on this. As is, yung mga ibang issues din naman sa Bible eh. Hindi rin naman ganun ka-clear ang Bible. So we cannot be dogmatic about it. So, ibig sabihin po ba, Ate G, pagpunta natin sa langit, marunong na tayo mag-Hebrew? Well, if that's the case, kung talagang Hebrew nga yan ang iniibig sabihin ng verse na yan, well, yes. Because pag translation ng ating katawan, from this mortal body into glorified bodies ay alam na natin ang mga bagay-bagay, no? That said, no,
maganda rin naman na dito sa lupa, marunong tayo ng Hebrew. Or at least, alam natin parts of it. O sige, alphabet na lang. Kahit alphabet na lang. Bakit? Kasi nga, alphabet. Kasi nga, kahit nga sa 119 ni-name after the letters of the Hebrew alphabet. Kaya, maganda rin naman, no, matutunan natin kahit papaano ang Hebrew, kung hanggang saan natin makakaya. After all, cultural context is necessary para i-interpret mo ang Bible, ang mga verses dito. Cultural context, which involves yung language, and that is Hebrew for the Old Testament. Now, ngayon po, nasa nun tayo, no? Nun, ang sound N as in not, at merong ina-ascribe na number na 50. Remember nung last lesson natin, sabi ko, yung pangako ko na kung bakit merong numbers na ina-ascribe, no? Sa gematria, meron silang ina-ascribe, parang geometry na, meron silang ina-ascribe na mga numbers sa kanilang mga letters. Sabi nga natin, no, yung mem ay 40, no? At ito ang iba't ibang pagkakasulat sa titik na nun, no? Sa ancient Hebrew, ganon, sa Rash script, ganon, sa modern Hebrew ay ganon, at sa Stam Torah or Torah scroll script, ganon ang letter na nun. Okay, so Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, and Nun. So, again, tayo ay nasa 14th na letter. At ang ibig sabihin ng salitang Nun ay to propagate or offspring. At it symbolizes concepts like perpetual life, growth, and perpetuity. Faithfulness, yung last through the years ng it's the same, no, na isasalin, no? At sabi nga natin, sabi nga yung iba daw, ang pagkakalarawan ng noon ay parang seed, no? Yung iba naman sabi ay fish, no? Ito daw noon, at meron siyang number na 50. Now, again, pag sabi natin itong mga numbers na ito na ina-ascribe doon, hindi naman siya inherent o likas sa Kristyanismo, no? Pero ito ay inascribe ng mga ancient na mga Jewish scholars, inascribe nila ng numbers, yung kanilang mga Hebrew letters, saying that there's more to the Hebrew letter than meets the eye. No? Malaman na malaman, Hebrew letter pa lang, hindi pa word, Hebrew letter pa lang, malaman na. Kaya meron silang ina-ascribe na numbers dyan. Now, sabi nga natin, ang Aleph, mula sa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, at Mem nung last time, no, lahat yan, they talk about the excellencies of God's Word. Noon, talks about the never-ending confidence in God's Word. Ito ang pagkakalarawan ng salmista. No? Hinding-hindi magmamaliw ang kanyang pagtitiwala sa salita ng Diyos. First, because meron itong pagpapaliwanag ng ating daan. No? There's the illuminating guidance of God's Word. Kaya hindi siya bibitaw o tatalikod o mawawala ng tiwala sa Word of God. Kasi ito ay nagbibigay ng liwanag, no, sa kanyang lakarin. Favorite natin, Psalm 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ganda, no? Kasi Petromax ba yun? yung that old lamp na ginagamit din sa mga cottage. And so, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung psalmist, he walked the road of life. No? Iti-treat natin itong ating buhay Kristiyano that it's like a journey. No? Tayo ay nasa daan ng buhay, road of life. And ang word of God, it made the steps of the psalmist clear. Kaya sabi niya, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hindi niya alam kung saan siya hahakbang maliban sa direksyon na ibibigay ng Word of God.
Sabi nga it is possible to walk the path of life, no, without knowing where our steps will fall. Because there are some people, I don't know kung most people, na they live life ng day to day, na iba kasi pag nasa Panginoon ka no? Tayo pagka, lalo kung meron tayong mga major decisions na gagawin. Ano yun? Trabahong papasukan, raising a family, buying a home, saan mag-establish ng family. You know, lalo yun, no, talagang grabe yung pagsaliksik natin kasi it matters to us kung saan tayo itatanim ng Panginoon. Kaya tayo ay talagang mega consult no, sa Word of God. At kung saan ibibigay ng Panginoon ng kapayapaan sa atin, yan, sa Acts, di ba, sabi dyan, in Him we live and move and have our being. Of course, hindi mo mababasa dyan, o sige, bumili ka ng property sa Tagaytay. Hindi mo yan mababasa dyan. But somehow, when you read the Word of God, no, the Holy Spirit talks to you if it's going to be from the Lord, if it's going to be a wise investment, if at all. Kaya nga kasi ang Word of God is a lamp to our feet and a light to our path. Nakakatuwa kasi sabi sa enduringword.com, no, marami tayong ways of walking. All of those, they are walking. Ito, 22 lang, pero dun sa Enduring Word, ang daming sinabing ways to walk. O dito, sleepwalk, dash, talagang bilis. Strail, maligaw-ligaw, crawl kung baby, creep, no? Parang, datan. Skip, skip, papampido, pag masaya ka. Swagger, medyo may sayaw ng konti. Trudge, stroll, march, wander, tiptoe, stagger, toddle, shuffle, stomp, limp, pipilay-pilay. Naku, naalala ko yun. Minsan nadambok ako. Nadambok. Not because I was seeing na may manhole sa harapan ko. Baha kasi noon, doon sa kanto sa Valenzuela, no, nag-work pa ako sa DZFE. Konting ulan lang dyan, mataas ang baha. Ang taas, doon sa may sakaya ng jeep, hindi ko na makita. May manhole. Nahulog ako sa manhole. Mabuti nandun si pastor. Kalahati, hanggang bewang yata ako. Nasagip ako. Honest mistake yun. Hindi yun dumb walk, no? Na hindi mo tinitingnan yung nilalakaran. Now, ito pong guidance ng Panginoon sa atin na sinasabi sa favorite verse natin na Psalm 105. Ito yung hindi lang ito convenient guidance for one's career. Hindi lang, it's not limited to that. Although, no, yan ay isang malaking contributing factor kung tayo ay maghahanap ng kung anong career na path na ating itetake, lalo kayong mga kabataan. Kung hindi, ito din ay truth for moral choices. No? Ano po ba ang tama? What is the truth? Nako, sa Pilipinas ngayon, napakahirap. Hindi mo malaman kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino nagsasabi ng hindi. No? Now, ang sabi dito nga, yung kind ng snare, kanina we read, di ba, na merong snare o merong trap. Yung Word of God, it prevents us from falling into the snare or trap na sineset sa atin ng wicked ones. Again, no? Kung tayo ay naglalakad and there are different types of walking and in our Christian lives, there are times talaga we take things slowly but surely, na? Slowly but surely, sometimes we have to do that, no? Kasi talagang kung dangerous yung path na ating tinatrek, no? Dapat naman slow but sure. Di pala nakalagay dyan yung hike. I have it on my list. Hike is another type of walking. No? Kung basic steps lang ng Christian walk ang ating kinakailangan, papaano lalakad ang Christian? We should walk worthy of our calling. Sabi yan sa Daily Bread yata kanina umaga ba? Uprightly, sabi sa Isaiah 57:2,
We walk in the light, sa liwanag ng banal na spirito, and we walk humbly. Sabi ng Micah 6:8. And that's just a few, no, of few descriptives kung paano tayo lalakad. Pero yung mga specifics, no, mas malalaman natin yun as we dig deeper into the Word of God. Alam niyo po, sabi ng iba, may konsyensya naman ako. Sapat na yung konsyensya ko na yun ang magtuturo sa akin ng tama at mali. Pero hindi, no? Yung commandments ng Lord, ito ang magdidirect sa atin. You know, the Bible says, may iba't ibang types ng conscience. Merong seared conscience. Basta merong iba't ibang types ng conscience yan. Pag binasa natin ang book ni Alban Douglas, no? So sometimes, even if the Lord, even if the Holy Spirit speaks sa ating conscience, sometimes it can also be mistaken. Ang foolproof na guide is the Word of God. When we walk in God's ways, in His commandments, no, hindi tayo mamamali. At ang maganda dyan, no, hindi lang yung step that's in front of you, the one that you are supposed to take, ang ipapakita sa iyo ng Word of God. Kung hindi, the path ahead. No? The path. Mahirap yun kung hindi mo nakikita yung hinaharap mo. Yung naglalakad ka ng madilim and you're taking things in stride, ika nga. But the Word of God, sabi nga ay, light unto our feet, lamp unto our path. No? Ayan, no? Papakita sa iyo which way. Alright? Ang galing ng psalmist Ay, ito pala, sabi ni Martin Luther. You should not believe your conscience and your feelings more than the Word. Ganda, no? Even if your conscience says na sa palagay mo tama, validate mo sa Word of God. No? Confirm mo sa Word of God para hindi tayo mamamali. Because sometimes things feel right. No? But it doesn't necessarily mean that even if things feel right, ay tama na yun. No? Again, sabi nga, you should not believe your conscience and your feelings more than the Word of God. Ganda nung sabi nung salmista, no? Again, mag-trust sa life-giving power ng Word of God. It gives life, no? Ang sabi sa Psalm 119, 106 to 108, I have sworn and confirmed, Your Honor, that I will keep your righteous judgments. I am severely afflicted, O Lord, revive me through your word. Accept the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. Naaliw ako dito sa verse 106, kasi double decision daw ito. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. O ngayon, sa panahon ng mga hearing, no? Your Honor, etong affidavit, no? Subscribe and sworn to before me this day. Kumbaga ba, ikaw ang may akda as aided by a lawyer, perhaps, no? At pinanumpaan mo sa isang notaryo publiko, no? To make the document official. Parang ganyan, double decision. Ang dumating sa isip ko nung sinabi yan nung nabasa ko sa Enduring Word, I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. Doon sa binasa natin, may enemies pa rin. Bawat stanza yata ng alphabet ng Psalm 119 may enemies. Parang hindi nawawala, no? Kabubuting tao naman, keepers of the Word of God, pero may mga enemies. Isang consolation sa atin yun, na if we follow the Word of God, there will be resistance. No? Pero, regardless of the resistance, in spite of the traps put in front of us by our enemies, dapat may decision tayong ganito. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. Kaya nga,
yung salmista, meron siyang enduring commitment to God and His Word. Oh, anong sabi sa verse 111? Your testimonies are my heritage forever. Heritage na, forever pa, for they are the joy of my heart. Sabi nga, tignan daw natin, saan nagmumula ang motivation nitong salmista? Hindi sa eyes, hindi sa ears, hindi sa tongue, kung hindi sa heart. Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. Diba? Pagka merong tao na may pumanaw, yung mga heirs, no, lalo kung yung parehas na magulang ay wala, yung mga anak, they start dividing kung yung estate, kung anong mga naiwan. Okay, this property should go to you, this property should go to you. Or what we can do is to sell everything and then divide equally amongst ourselves. No? Yun ang tinatawag na mana or heritage. Pero sa salmista, sapat na ang mana niya ay ang Word of God. Yun ang katuwaan ng kanyang puso. Some people may say, Word of God lang, okay na. Yun ang sabi dun eh. They are the joy of my heart. Ang trato niya, heritage. And forever, yun ang pagkatingin niya sa Word of God. So, some people might say, parang unbelievable naman yan. But you see, si Adam Clarke, isang Irish writer and biblical scholar who lived from 1762 to 1832, sabi niya, if a man can leave nothing to his child but a Bible, in that he bequeaths him the greatest treasure in the universe. Kung Bible na lang ang maipapamana ng isang tao sa kanyang anak, well, naipamana niya yung greatest treasure sa universe. Ganda, no? Napaka-profound ng pagkakasabi. Bakit? After all, dito nga sa Bible no? Kung walang yaman na may iwan, dito nga sa Bible, may verse dyan na nagsasabi, ang Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan for you to get wealth. Ang daming pangako ng Diyos dito kung paano kapag papalain. Ang daming money principles dito. Na pagka nasunod, tsak ko, ikaw ay magiging source din ng blessing sa iba pang tao. Kaya tama si Adam Clarke. If a man can leave nothing to his child but a Bible, in that he bequeaths him the greatest treasure in the universe. Ganda, ganda, napaka-profound ng kanyang sinabi. In conclusion, not all parts of Scripture are equally clear or easy to understand. Tama yan. No? May mga parts mahirap maintindihan. No? And even theologians can have differing opinions sa mga ilang verses sa Bible. No? Kaya sa ating pag-aaral, it is helpful to have wisdom from others in what they have seen in the Scriptures. You know what? Familiar nga tayo sa verse, no? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Familiar tayo dyan. But again, the Bible being inexhaustible, no? Baka marami pa tayong pwedeng marinig ng mga bago pang mensahe patungkol dyan. No? Kasi hindi nga exhaustible ang Bible. Kaya maganda na habang nagdi-discuss tayo ay tayo din nagtatanong sa mga iba, what do you think? O kaya maganda nag-aaral tayo sa care group. Kasi dinadigest natin ang Word of God. Sabi nga, kahit hindi man magkaintindihan in some points, iba-ibang ating views, yet at its core, the Bible can be understood. And Christians do understand it. So saan-saan natin ito naiintindihan? Naintindihan natin ang mga katotohanan tungkol sa God being a Trinity. No? Ano pa? Yung humanity ni Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Yung truth sa sin, mga Bible doctrines,
truth yan eh. Truth yan ng mga nasa salita ng Diyos. At lahat ng mga yan, nagkakaintindihan tayo na may itinuturo ang Bible tungkol dyan sa mga theologies na yan. Ano pa? Papaano tayo maliligtas? No? Ano pa? Gawa ng banal na spirito. Tako, lahat tayo hanggang sa second coming ni Jesus at kung papaano magwawakas ang mundong ito, no? Ang future, eternity future, ika nga, no? Tayo ay nagkakaintindihan na merong katuruan ang Bible tungkol dyan. O kanina, at ito nga yung closing natin last time, no? Satan's greatest weapon is man's ignorance of God's word. Para maliko ka ng daan, no? Gusto niya na hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung ang word ng Diyos ay lamp unto our feet, light unto our path, no, gusto niya hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Therefore, siya ang panalo. And let's not make him win. No, we read our Bible, no, para malaman natin ang tamang daan. Plug into the power of the Word of God. Gustong-gusto ko tong graphic na to. Naggamit ko na yan dati, pero talagang even to me, no, it's fresh every time. Plug into the power. Ayaw mong maligaw ng landas? Ayaw mong manalo si Satan over you? Plug into the power. Because, again, no, Satan's greatest weapon is man's ignorance of God's word. And God will not want us to be ignorant. Praise you, Jesus. Ang tamis ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Maging sa mga pagpapaliwanag ng kapwa Christians namin, kapwa teachers namin, Lord God, ng kung ano ang immense wealth na meron sa iyong salita at kung ano ang kapangyarihan na available sa amin dito. Panginoon, sana po ay sa pagbabasa namin, whether sa mga pampersonal or whether corporately sa congregation when we worship you together, Lord, mapapagyaman pa ang aming mga puso. And more than our heads, our hearts, Lord God, will grow into you and grow deeper, Panginoon, lalo sa iyo, O God. Di kami magmamalaki, Panginoon. Wisdom mo po, Panginoon, ang sasagana sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Kayo po ang siyang mag-dismiss sa amin sa care group na ito with your blessing in Jesus' name. Amen. What a wonderful time of study. Nag-enjoy ba kayo? Kasi ako nag-enjoy uli. Till next time, I am Gigi Dantes. God bless you!